Sabi dito sa Off My Chest, my brother's girlfriend is a nuisance during our travels. Okay, so this post is getting traction. Please note na my parents are good parents. They are loving. They have never burdened us financially. Kaso lang, may favoritism lang talaga. So here is the story. My dad has always been generous sa girlfriend or mga naging girlfriend ng kuya ko. Ako lang nag-iisang babae, so oftentimes I would be I would be with the girlfriend's roommate kasi di pa nila kaya i-tolerate na naka one room sila ni kuya during vacay. Pero halos live-in na nga sila, ewan. Basta ganon yung reasoning ng mga magulang ko. We traveled with this girl mga 3 times na every Christmas na out of the country. Uy, ang swerte naman ni ate girl. And the truth is, annoying talaga siya. A true born diva. Nagtatantrums and nakikita pag buwisit siya sa itinerary. Nagiinit ulo pag gutom. Well, maraming babae na nag-iinit ang ulo pag gutom, okay? And alam to ng lahat, pero unaware ang kuya ko na apektado lahat. Kahit tatay ko open sa akin na nakakainis nga talaga minsan. Ano? Napaka non-confrontational ng tatay ko din kasi. At the same time, lagi silang careful sa kuya ko. Hindi ko alam pero for the longest time, lahat nag-a-adjust sa kuya ko. Lagi namin ino-open up sa parents namin na bakit may favoritism talaga, pero lagi silang in denial. So eto na nga. Dumating na sa point na yung last out of the country namin last December, tinatago na namin yung pag-book kila kuya para hindi na sila makasama. For the sake of hindi sila makonfront, pero hindi sila makasama kasi nagmahal ng ticket noon. Ay ganon. Ang ending, nakasama pa rin sila. But this time, but this may have been the worst Christmas trip yet. Yung kuya ko, nung na-frustrate, pinagsisigawan-sigawan ako. Yung tatay ko, wala. Di pinagsabihan. Basta ganon, walang nagko-call out. This June, may trip na naman. Dapat ako lang and mom and lola. Out of the blue, bumuli na rin ang dad ko. Humabol sa flight with my other brother. Sabi sa akin ni dad, wag na sabihin kay kuya. As in, explicit sa akin sinabi. Excited daw rin kasi ang tagal na rin ng trip na kami-kami lang. Wala si girlfriend na nag-a-attitude sa tabi. Ganyan. Eto na, nalaman ni kuya. Pinagduduruan ako na ako daw ang may pakana. Tinago raw, alam naman niya na aalis talaga kami ni mami. Nagulat na lang lahat nagulat na lang lahat na pala sasama, siya lang ang wala. Dami sinabi sa akin na ang sama ko daw dahil dyan. This was in front of my parents. You have had enough, so sinabi ko na ayaw nga kasama si girlfriend niya kasi attitude. And you know what? Dininay ng tatay ko yan. At nung nag-usap pa pala sila privately, sinabihan pa daw ng tatay ko na sinasakyan lang daw ako. OMG, nilaglag ka ng tatay mo! My God! And that's just really painful because nung nag-fall out na, iniwan ako sa ere ng tatay ko. At the same time, hindi man lang niya binigyan ng chance na baka maintindihan ng kuya ko, maintindihan ng kuya ko saan kami nanggagaling. Nung na-open up na naman, biglang nag-change na naman tatay ko. Di naman daw siya bothered kay girl. Grabe daw ako. Inikot sa akin. Nakakabwisit lang. Grabe, parang ang gago ng tatay mo, ha? Grabe! Masakit pa rin sa akin and gusto ko ng magandang closure pero matatanda na rin parents ko. Hindi na nila nanonotice gaano tinotolerate yung attitude ng kuya ko towards sa akin. Alam nilang medyo isip bata yung kuya ko pero di nila kaya pagsabihan. Nakaka-frustrate. Okay, to clarify, hindi na sasama this time girlfriend ni kuya kasi nung nagkasagutan na kami, bigla niya sinabi na isama daw sila. Ayusin ko na daw visa nilang magjowa, ay inutusan pa talaga, talagang nang utos pa. Ayusin ko na daw yung visa nilang magjowa kasama sa pamilya ko. And in the middle of that, niyaya niya si girl. And nag-reply si girl few minutes nang sagutan namin na ayaw na raw ni girl sumama. So this time, di na talaga siya kasama. Yung tatay ko na nag-shoulder ng expenses for this trip and I am grateful. Gastos ko lang ang ticket and visa payment. Addendum, adding what I commented earlier. Ang pagkakaintindi ko lang sa situation, ayaw nilang magka-bad vibes yung girlfriend ng kuya ko at yung pamilya ko kasi baka mapangasawa niya na yon. My God, no! At the same time, di nila sure paano i-handle to ng kuya ko if sabihan namin. Baka hindi maging constructive yung pag-relay ng kuya ko and magkaroon ng rift between us and them.
ano na nangyari, nagkaroon naman ng rift talaga kuya mo between you and your kuya. Parang sinave lang ng parents mo yung mukha nila at ikaw na lang ang pinain. Hindi kami yon, si ano lang yon, si Bunso. Nakakainis. Nakakainis yung mga ganitong tao, ganitong magulang na parang may authority naman kayo sa children nyo. Kung nakikita nyo naman na hindi pantay, bakit bastos yung kuya dun sa babae? Dun sa kapatid na babae? Sa isang anak nyo din naman? Bakit hindi, I mean, anong kinakatakot nyo sa kanya? May hugot ako eh. Pero nakakabwisit yung bigla kang babalik ta rin. Yung alam mo yun, yung bigla kang iiwan sa ere. Yun nga, naghugas kamay. Bakit? Binayaran ni babae. Pero di ba ang daming red flag. Bakit nagfi-feeling, di ba, first, yung girlfriend ni kuya, bakit ang kapal ng mukha mo? Bakit uma-attitude ka sa itinerary ng iba? Nakikisaw-saw ka lang, parang ikaw yung plus one, pero bakit ikaw ang nagpapakadiva? Usually, kapag mga ganyan, mga kapatid ang nakakapansin ng attitude ng mga dinalang girlfriend or parang karelasyon ng mga kapatid nila. Usually, mga kapatid ang una nakakapansin or yung nanay or yung tatay kapag masyadong attentive. Ganon. Sila ang unang-una makakapansin. Pero parang nakakaasar lang na bakit sasabihin ng tatay na, "Oo nga, nakakainis nga siya." Ganyan, ganyan. So, parang meron kang kakampi na, "Ay, napansin din pala ni daddy." Tapos nung nagkaroon na ng confrontation, paub yung tatay mo. Tatay mo ha, walang ano, kakaasar. Parang tumitiklop, under desaya sa sariling anak na lalaki. But yeah, sabi dito sa comments, huwag ka na lang sumama para di ka na ma-stress sa girlfriend ng kuya mo. Tsaka para isipin din ng dad mo yung ginagawa niya. Or mag-iba ka ng itinerary, book your own room if afford mo. Sabi ng OP, di na rin sasama kuya ko, pero forever na lang niya iisipin na sinasakyan lang ako ng tatay ko. Ay, mas masakit sa kanya to. Mas masakit sa kanya to kasi, kumbaga parang ano ba tawag nito? Tinulak siya ng tatay niya sa bus, sa bangin. Kumbaga iniwan siya ng tatay niya sa ere. At yun nang magsistick talaga sa kapatid niya. Na imbis na sana yung wrongdoings or yung wrong attitude ng girlfriend ng kuya niya, yung maging topic. Ang naging topic tuloy, yung parang si Bunso pa yung, si OP yung parang nag instigate ng mga kung ano-ano. Yun yung masasakit kay OP. Tingnan natin kung ano to. Ay, ayun. Sabi dito. Siya si OP buti nga nakalagay na OP. Sabi niya, wala, I cannot. Because ako yung guide nila for this trip. And ako ang nag-aayos ng lahat. Yung dad ko, tinawag ako emotional and kailangan magpa-therapy. Ha? The fuck, dad? Yung dad ko, tinawag akong emotional and kailangan magpa-therapy. Just really need to accept tolerating my brother and understanding parents have their favorites. Oh, ang dami niyang negative, down votes. Sabi niya, kaya ganyan yung nagawa ng dad mo sa'yo kasi hinahayaan mo lang eh. Hey, let's go! This is your opportunity to show them that you had enough, but you're still making excuses to join them. Hindi nila maintindihan yung feelings mo if you keep letting them walk all over you, girl. Sabi niya, mag-back out ka pa din sa pagiging tour guide nila. Hayaan mo sila mag-figure out. Kasama naman yung isa mong kuya, kaya na niya yan. Huwag mo hayaan maging doormat ka. Ibigay mo sa kuya mo yung trabaho niyan since sa kanya naman sila nakakampi. Yung dad ko, tinawag ako emotional at kailangan magpa-therapy. The more reason na huwag ka sumama, sabihan mo dad mo na you followed his advice and chose therapy over another family drama. Yung girlfriend na lang gawin nilang guide, bigla ka mag-last minute back out. Eh, afford ba niya? Ito, sabi dito. Hahaha, di na raw sasama. Hindi ko alam if nasabi na ng kuya ko sa kanya yung pag-spluk ko na attitude siya. Nag-try nga siya nung Christmas na magplan ng itinerary. Sumunod kami. Nung one day na kami, nung one day, ano to? Nung one day na kami naman nagplano, parang na bad trip kesyo scam daw yung nabook namin and so, nagulat ako, ang dami niya sinasabi kasi di naman binayaran yung day na yon. Tapos sabi niya, di na siya magsasalita after niya ma-achieve yung first day itinerary. Hindi, okay lang, okay lang. Pagka parang din tayo, siblings. Siblings of my chest. Nag-off my chest din si Ange. Thank you for the kwento. Dependent pala sila sa'yo eh. Either way, they have someone as their guide or someone as nuisance sa travel nila. Help yourself by avoiding the whole situation. Alam mo kasi parang nafe-feel ko, gusto niya sumama, ayaw niyang ma-miss yung trip. So, kumbaga parang pa rin, mag-iibang bansa pa rin siya. 'Di ba? So, kumbaga parang
bakit ko palalagpas? Eh, gusto ko pumunta ng Thailand. 'Di ba parang gano'n? Gusto ko rin pumunta ng Thailand. So parang I'm just gonna suck it up. Pero mapapagod din 'to kung kunwari may sarili na siyang pera, kaya niya kung kunwari may ipon siya, kaya niyang sabihin na, "'Di sa iba na lang ako, ibang lugar na lang ako, kayo na lang." Kasi parang feeling ko hindi pa niya kaya, eh. Feeling ko hindi pa niya kaya na magsarili talaga. Then let this be the last trip na kasama mo yung problematic unit. Brother plus girlfriend. Sa mga susunod, if ikaw mag-plan, mag-insist ka na wag isama sila. Or ikaw ang wag na lang sumama. It's actually your choice to protect your peace and how you do it is up to you. Bakit puro rin? Ito. How can a parent do that to their daughter? If I'm your mom, I'll take the blame. I don't care since may ugali naman pala talaga ang girlfriend. I'll tell the brother and the girlfriend na conflicts lang ang dinudulot sa trip. Sa girlfriend, she shouldn't act like she planned and paid every trip. Napaka-ungrateful. Wrong spelling po, ma'am. Does she even know ang mahal ng trips? And swerte na siya if included siya. Next time, better if huwag ka muna sumama or let the conflict happen. Let people face consequence for letting the girlfriend join. Wala bang pamilya yung girlfriend na yan at sa inyo pa nasama kada Christmas? Walang delikadesa, siya pa ang may gana mag-attitude. Total, biniblame ka naman, edi hayaan mo na magkagulo kada trip. Trust me, lalabas ang totoo. Di makakatiis yang mga yan sa stress na dulot ng brother mo at yung girlfriend niyang buwisit. Sabi ni OP, OMG ang haba ng sinabi niya. Thank you sa pag-validate. Walang nag-take ng accountability, haha. Dahil careful nga sila sa kuya ko na hindi sumama loob sa kanila. Totoo to, nililibre na nga siya sa hotel and food. Tapos dami emotion pag ayaw niya or feeling niya na may mas better na itinerary. I really want to detach pero tradition kasi umalis tas madalas talaga Christmas time. I need to be there. I need or gusto talaga niyang pumunta. Yun na yun. May pamilya naman si girl pero ewan, gusto niya kasama si kuya. Ewan kasi pinapayagan siya ng magulang niya siguro na medyo late 20s na rin naman siya. Pero ako bawal ko gawin yan kasi sobrang imbierna yung magulang ko if nasa puder ako ng boyfriend ko. Ba yun? Double standards. Last na to, magre-react ako sa kanila. Ewan ko if ni-reveal ng kuya ko sa girlfriend niya na naiinis ako sa kanya pag nagta-travel. Unfair lang kasi parang ikaw pa napasama for keeping the peace para sa trip. Hopefully, no, hindi niya i-reveal kasi napakakupal naman niya. Well, sabihin na nating ni-reveal ng kuya niya. Kapatid ka pa rin naman. Ikaw pala usual guide at planner nila. Di ba dapat mas nice sila sa'yo? Haha. Try nilang wala ka doon. Di nila siguro kakayanin. Kaya nga dapat wala si girlfriend eh. Kaya mas kaya nyo wala yon. Lol.